Pinagpalang araw po ng linggo, March 22, 2020. At sama-sama nating ideklara na ang linggong ito ay susi sa matinding gagawin ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Ang araw na ito ay magiging susi ng kagalingan, ng paglaya sa anumang mga virus at magiging susi ang araw na ito para sa matinding gagawin ng Panginoon sa ating mga pamilya, sa personal nating buhay at sa ating bansa. So magandang umaga po sa ating lahat at sa atin pong pagsamba ngayong umaga na ito po ay online GCOM Worship Celebration at dalangin ko po na nandyan po kayo mga kapatid from Valenzuela, Caloocan, May Kawayan, Marilao, at kung meron man po from Bukawi at sa buong Pilipinas, yung mga kasama nating nanonood, magandang umaga po. Samahan niyo po ang buong kapatiran ng GCOM family sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita at gayon din ang paghahandog sa kanyang banal na pangalan. So, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, samahan mo po kami sa umaga na ito. Nais ka naming gawing sentro sa aming buhay, ano man ang pinagdaraanan ng aming bansa. Nais naming ideklara na kayo'y makapangyarihan, kayo ang Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay. At may dahilan po kayo, Panginoon, kung bakit ang lahat ng ito ay pinayagan ninyong maranasan ng buong mundo. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong layunin, ang lubusang mangibabaw at mahayag sa mga sandaling ito. Samahan mo po kami, Ama. Itinatakda namin ang banal na araw na ito at ang oras na ito. Lahat ng ito ay para sa iyong karangalan na kayo ay sentro, Panginoon, sa aming buhay at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nawa po ang bawat isa ay safe sa kanilang mga bahay sa mga oras po na ito. At samahan niyo po akong awitin ang kanta na ito na sinasabing, "We are safe in the name of Jesus Christ. We are safe." Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatanging pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tanggulan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Pulong mo'y natatanging pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay lahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, tanggulan ko, tanggulan ng puso ko ay lahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, tanggulan ko, kailan pa man.
sa piling mo'y ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kanulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo tanggulan ko, kailan paman. God bless you, mga kapatid. Amen, amen. So, purihin po ang Panginoon. Salamat, Kuya John, Kuya Justin, sa patuloy ninyong paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon. Ang inyong buhay, no, with the rest of the worship team, no, na inyong pagpapagamit ay nagiging kalakasan sa mga kapatid natin sa GCOM. Kaya salamat. Pwede ba natin palakpakan yung worship team natin? Amen, amen. Salamat sa kanila. No, i-chat natin, i-comment natin, no, sabihin natin salamat sa inyo mga kapatid. Okay? Now, yung mensahe nung papuri natin, sabi doon, nothing is impossible, no? Sa panahong ito ng krisis, walang imposible sa ating Panginoon. May dahilan siya kung bakit pinapayagan ng Panginoon. May dahilan ng Panginoon. At sabi nga din doon sa awit natin, kay Kuya Jones, siya ang ating tanggulan, no? Kaya ngayong umagang ito, tanggapin natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Makinig po tayong mabuti, kunin natin yung notebook natin, yung Bible po natin, upang tanggapin, no, natin sa ating tahanan ang mensahe ng Panginoon. Gayon din kalakip noon ang pagbabasbas at biyaya ng buhay at kalusugan at proteksyon. Okay? Exodus chapter 12. Exodus 12. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you, the first month of the year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family." Okay? So, inutusan po na kumuha sila ng tupa para sa kanilang pamilya. At ang gagawin po doon, ang tupa na ito ay papatayin, no, at kanilang iaalay. And then, pagdating doon sa verse 7, then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Kumbaga, na ang utos sa kanila, kapag pinatay mo pala yung lamb na yon. At ang sabi doon, bawat bahay ay mayroong lamb. So, each house must have a lamb. Okay? Now, at yung dugo na yon ng tupa, ang gagawin doon ay ipapahid daw sa buong hamba ng pintuan. Now, para saan ang lahat ng yon? Okay? In verse 12, sabi dito, on that same night, sabi ng Panginoon, I will pass through Egypt and strike down every firstborn. Merong mangyayaring kamatayan, no, merong pagwasak na magaganap, both men and animals. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. Then, ang sabi niya dito, I am the Lord. I am the Lord. Now, ang nice niyang sabihin na sa lahat ng mga pangyayaring ito, you may have question in your heart. You may wonder, magtataka kayo kung bakit. Pero ito ang sabi ng Panginoon, I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are. Okay? Yung dugo daw na yon na nakapahid ay magiging sign na yun ay para sa inyo, and when I see the blood, I will pass over you. Wow, I will pass over you. Na kapag nakita ng Diyos, no, yung dugo na yon na nakapahid sa bahay na yon, then ang sabi niya, I will pass over you. No destructive plague will touch you
when I strike Egypt. Okay? Purihin po ang Panginoon. Ang pangyayari po na krisis sa ating bansa ay may dahilan ng Panginoon. Marahil ito ay kanyang paalaala na masyado na kayo naging busy sa inyong buhay, sa modernong panahon, masyado nyo nang ine-enjoy ang lahat. No? Parang ito yung generation na kung saan parang ang hirap makilala ang Panginoon. Parang napakadilim makita ang liwanag ng Panginoon. Dahil ang puso ng tao ay nalalayo, ang puso ng tao ay nadidiliman, nalilibang, nasasarapan sa layaw, no? And therefore, I believe may dahilan ng Panginoon, no? Na sa panahong ito ng quarantine, mapansin po natin, no? Ang pananalangin ay umangat, no? Sa Facebook, makikita natin mga daming nagsasabi na manalangin, mag-pray, mag-focus, na kahit walang pagtitipon sa mga simbahan, dinedeklara na that we are the church. No? Iko-close lang natin yung building, pero hindi iko-close ang church. Why? Because we are the church. Okay? Mga pamilya nagkakasama-sama, no? Dumudulog sa Panginoon. Okay? At isa pa yon, no? Yung kapaligiran natin lumilinis, yung paligid, yung maging yung gumiginhawa ang planet Earth. Okay? So, mga kapatid, no? Sa puntong ito, bilang mga mananampalataya, no, ang Panginoong Hesus ay natinanggap po natin sa ating puso ay siyang lamb, no, ay siyang bahid ng ating buhay, no. Ang Panginoong Hesukristo, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, iyon ang bahid ng ating buhay. Okay, the blood mark at the doorpost, no. Now, yung banal na dugo na yan ng Panginoon, mga kapatid, ay nasa atin na bilang mga mananampalataya. Meron tayong bahid, mga kapatid. Kaya lang, the point is this. Now, kailangan ang fruit ng bahid na yon ay ang siyang maranasan po natin. Now, ang sabi doon, no, ang bahid na ito, ang sabi ng Bible, I will pass over you. I will pass over you. Now, bilang mga mananampalataya, ito ang mensahe natin. No, mapagtatagumpayan natin 'to. Malalampasan natin 'to. No, malalampasan natin. Come on, pwede ba natin i-declare sa ating pamilya? Declare natin sa ating bahay. Sabihin natin, malalagpasan din natin 'to. Why? Because mahal tayo ng Panginoong Hesus. Mahal tayo ng ating Panginoon. At dahil kinikilala natin ang Panginoon sa ating pamilya, sa ating buhay, then sabi doon, I will pass over you. No? I will pass over you. Okay? And then, pangalawa, ang sabi dito, no destructive plague will touch you. No destructive plagues. Now, ito yung dapat na bilang mananampalataya, ito ang laman ng ating damdamin, laman ng ating puso, ito yung laman ng ating pananampalataya na sa paligid natin, sa mundo natin at sino mang tao, no, maipakita natin na tayo ay may pahid ng banal na dugo ng Panginoon. And that's why we have this message to people. We have this message for our country na malalampasan din natin ito. But ang kailangan nating gawin is to preach Jesus, to preach God, to preach the Word of God. Na ano yun? Na una, ang Panginoon ay nagmamahal. Na ang Panginoon ay kaya niya tayong ilampas, kaya niya tayong itawid. So, ang kailangan ng tao is to go back to God, go back to Jesus. Bumalik tayo sa ating Panginoon. So, sa pagkakataon pong ito, ano po ba yung mga maaring nating gawin? Una, makikita po natin the power of kailangan po natin na itong dala nating mensahe na ito, itong karanasan at katotohanan na meron tayo sa ating buhay, kailangan nating i-connect ito sa ating mga kababayan. Yes, our topic, no, for this month is all about passion. So, passion for excellence last Sunday, and then passion for God's Word. Ngayon po ay passion to connect. No? Hindi maaari na dala lang natin ito. But first, kailangan nating mapaalalahanan. Palakasin natin ang ating loob. Palakasin natin ang ating pamilya. Pagliwanagin natin ang ating isipan na ito yung katotohanan na once na may bahid ka ng banal na dugo,
I will pass over you. Ililigtas ka ng Panginoon. Ililigtas ka, then no destruction will touch you. No destruction will touch you. Now, bilang mga Kristiyano ngayon, hindi tayo kailangang magtago lang sa ating bahay. Hindi ko naman sinasabing maglalabas tayo sa lansangan. But we need to connect to people. We need to connect to people. May pangyayari po ngayon sa ating bansa na dahil sa kahirapan, walang pera, napapanood po natin, no, na kung hindi daw sila kakayod, hindi sila mamamasada kahit bawal, ay magugutom ang kanilang pamilya. Now, nagsisimula pa lang po ang enhanced community quarantine at medyo mukhang kaya pang dalhin ng ilan sa ating mga kababayan, okay? Pero naniniwala po ba tayo na habang tayo ay nakaupo at habang tayo nakikinig, no, habang ine-enjoy po natin ang araw na ito within our family, marami pong tayong mga kababayan na takot. Marami tayong mga kababayan na nalulungkot, no, nag-aalala, nababaliw, halos kaiisip kung paano nila iso-survive ang isang buwan na ito. Church, mga kapatid ko sa Panginoon, it's time for us, dahil may pahid tayo ng banal na dugo ng Panginoon, huwag nating itago. Let's have passion. Let's ask God, Lord, give me passion to connect to people. Give me passion to connect to people. Okay? This is the time na ipahid naman natin sa iba, no? Yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Sa mga practical na bagay. Okay? Kung mamimili tayo, maybe mga delata, no? Maybe 2 delata, ibigay natin sa alam natin, no? Okay? Kaya nga po, mga kapatid ko, na sa Facebook po, no, mapansin natin na kailangan ng bahid ng dugo ng ating paligid. Kailangan ng bahid ng dugo ng ating bayan, ng ating community. Dahil alam niyo po yung nakawan, no, yung nabalitaan po natin diyan sa ating Taguig, okay, yung pinasok yung isang subdivision doon, and then yung mga sasakyan, may mga nanghihingi ng harang na kapag hindi mo sila binigyan, sisigawan kanila, duduraan nila sa sasakyan, mumurahin kanila, and then may mga post, may mga kwentuhan daw na may hirap kapag lumalat, wala nang makain, ako, papasukin daw nila ang bahay ng mga mayayaman na yan, at tiyak may mga pagkain doon sa loob ng bahay. Church, pahiran natin ang ating bayan first ng panalangin. Let's pray and fast for our nation. Let's pray and fast, no, na mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Let's connect to our people through our prayer. And secondly, let's connect to our people by, alam niyo yun, yung makatulong tayo. Marahil may mga kapitbahay tayo, may mga kapatid tayo sa loob ng simbahan. No, kamustahin natin sila. Let's connect to them. No, through messenger, kamusta ka na kapatid? Kamusta ang supply? May kinakain pa ba? Then I believe, no, sa lahat ng 'yon, naniniwala ako, may mangyayari. But kailangan natin ay meron tayong passion to connect to people. Passion na kung saan through our effort, sa pamamagitan ng action po natin, ay mararamdaman po nila ang pagpahid, no, ng banal na dugo ng ating Panginoon. And then, thirdly, let's connect to people by sharing to them Jesus Christ, na lahat ng buhay dito sa mundo ay temporary. Maging itong pinagdadaanan na ito, magtatagumpay tayo dito. Magtatagumpay po ang bansang Pilipinas. Dahil sa talino na ibinibigay sa ating gobyerno at gayon din naman sa disiplina na nararanasan po natin, magtatagumpay po tayo, mga kapatid. Pero higit lalong mabuting balita na kung magwakas man ang ating buhay, ay merong kabilang buhay na kung saan makakasama natin ang ating Panginoon. And people need God, no? Na kapag masumpungan na sa buhay ng isang taong iyon ay may bahid ng banal na dugo ng Panginoon, na siya ay tinubos ng Panginoon, tinanggap niya sa kanyang buhay na ang Panginoong Hesus ay kanyang magiging Panginoon at tagapagligtas, no? Magkakaroon siya ng bahid sa kanyang buong pagkatao. At itong bahid na ito ay yung gawa ng ating Panginoon.
Then ito yung pag-asa, ang mabuting balita na kailangang malaman ng ating mga kababayan. Okay? Sa oras pong ito, find someone, pray, no? Malalampasan natin ito. Pero merong isang bagay na kailangan nating malampasan, ang kamatayan na nagdadala sa impyerno. Kailangan nating tanggapin si Jesus, kailangan nating magtiwala sa Kanya, at pagkatapos noon, simulan nating alamin ang Kanyang mga panuntunan, at yun ang gagamitin natin sa ating buhay upang maranasan natin dito sa lupa, no, ang mga pangako ng ating Panginoon. Okay? So, inanyayahan ko po na tayo sa mandaling manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa mensahe. Give us passion, Panginoon, to connect to people. Dahil meron kaming dahilan, Panginoon, meron kaming daladala. At yun yung bahid ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nagdudulot sa amin ng pag-asa, nagdudulot po sa amin, Panginoon, ng kapanatagan. At lahat po ng ito ay nais po naming ipadama din sa naguguluhan naming bansa, sa naguguluhan namin at nalulungkot na mga kabayan, at maging marahil sa loob ng simbahan, mayroong mga natatakot, Panginoon. This is the time, God, na kailangan naming connect. This is the time, Lord, that na humihingi kami ng passion sa iyo for us, God, na ma-connect namin ikaw sa aming paligid, sa aming mundo, sa aming pamilya, o sa sino mang tao, Panginoon, na naguguluhan sa pamamagitan po ng internet, ng Facebook, ng YouTube, and everything, God. Lord, give us the grace to connect, Panginoon, sa mga tao. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At kayo po ba ay napagpala sa mensahe na atin pong pinagsalusaluhan? Lahat po ng yan ay sa karangalan at kapurihan po ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, maging matatag po tayo. Okay? Sa punto pong ito, tayo po ay magkakaroon ng ilang mga paalaala na tuloy-tuloy po ang ating pong Sunday service dito po sa online. At hiling ko po, no, na sa ating pagnood ay i-like po natin, i-share po natin. Kung ito po ay napapanood po ninyo sa YouTube, no, pwede po kayo na mag-subscribe, no, doon sa aking account. At GCOM, ito po yung ginagamit ko para sa GCOM, mga kapatid, no, upang kung may mga bago po tayo, lahat po ng mga training natin ay dito natin ginagawa. Yung mga nag-graduate po ng Encounter dyan, yung mga nag-retreat, hello, kamusta na po kayo? Buhay pa po ba kayo? Okay? So, may awa ang Panginoon at muli, magkakasama-sama tayong muli. Sumunod po tayo sa ating gobyerno. Enjoy po natin ang time with our family and of course, our time with our God. So, ito yung panahon din na kailangan natin connect sa ating Diyos. Okay? Let's connect to God upang makarami tayo ng mga salita niya at pangako niya at magiging baon natin yon sa pagharap natin sa anumang mga hamon ng buhay sa mundo na ito. Okay? So, tuloy po yung mga training natin at gayon din po yung mga announcement ay ginagawa rin po natin dito sa video. Okay? So, and then, sa ating pong pagpaparangal at pasasalamat sa Diyos, sa ating paghandog, offering, okay, ating pong tipunin lahat ng ito, okay, weekly po ay gagawin natin, so weekly din po ang ating paghahandog sa ating Panginoon. So, kada may pagpapahayag ng salita, ay mayroong paghandog tayong ginagawa bilang pasalamat at parangal po sa ating Panginoon, at alam natin na ito ay nasa Biblia, no, itinakda ng Panginoon, at ito ay kalooban niya na at nalulugod ang Panginoon kapag gagawin natin na siya hinahandugan. So, ang gagawin po, ipunin natin at kung magiging posible ay kukunin o pwede nating ipakiabot kay Pastor Keith Hernandez at dadalhin niya po ito sa temporary office po ng church natin dito po sa aming bahay. Okay? Dahil hindi po muna pwedeng lumabas ang lahat
So, dito po muna, all operation ng GCOM ay dito po sa bahay namin gagawin. Lahat po mga kapatid. Okay? So, muli, salamat po. It's time na pwede po kayong mag-chat ngayon, mag-comment. Pwede na tayong magkamustahan ngayon, mga kapatid. Salamat po. At ano ba tawag doon? Shout out ba yun? Shout out, okay? So, shout out dyan. Okay, yun ba yan? Ganun ba yan? Hindi ko alam. Sige. So, basta po, salamat mga taga Valenzuela. Meron pa po ba yung mga magta-type po, no? Caloocan, Lawa, sa Malhacan, sa Luisoy, Calvario, Bayugo, ano pa ba yung mga barrio? Santo Niño, okay, sa Marilao, okay, sa Marilao, Bukawi, okay, at kung saan man panig po ng ating bayan at maging sa buong Pilipinas, kung may nanonood din po sa ibang bansa, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa GCOM Online. So, marami pong salamat. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos ang papuri.